Wala nang intro-intro, tumahimik ka Katonyeng sa sinasabi mo, mas lalo kaming napupuot. Ang sabihin mo, kasalanan ito ng presidente mong supot. Sinasabi mo na bakit ka naman tutulungan ni Marcos. Sa kanya, grabe kayo mambatikos. Ang sabihin mo, hindi talaga siya tutulong kasi siya mismo ang nag-utos. Yung mga pulis, hindi yan basta-basta na kumikilos. Kung hindi iniutos ng presidente mo na mukhang na-overdose. Yung soberanya natin na bastos dahil sa presidente mong supot. Yung iba ayaw nila kay Duterte kasi baka magiging probinsya tayo ng China. Oo, sinabi niya yan pero hindi niya ginawa. Hindi katulad ni Marcos supot, hindi niya sinabi na magpapasakop tayo sa soberanya. Pero ginawa niya. Tapos ngayon sasabihin mo na ito ay demokrasya. Pero ikaw mismo ang lumalabag sa demokrasya. Sampalin mo kaya yung sarili mo para magising ka. Yung iba paulit-ulit na sinasabi, ayaw ko sa'yo kasi ikaw ay maka-China. Hindi niya naman gagawin yon, sinasabi niya lang yon para tayo ay mapakalma. Kasi si Duterte hindi lang magaling na presidente, kundi magaling rin magpatawa. Para mabawasan naman ang ating problema. Ang mali kasi itong vlogger ni Marcos hindi nakakaintindi, kulang sa makata. Kaya katulad ni Apolinario Mabini, naniniwala na ako na karapat dapat nga tayong tawagin na parang mga bata. Tapos itong vlogger ni Marcos ang lakas mangodyok ng giyera. Sabi nila simulan nyo na para makita ang tapang ninyo na pambihera. Buti sana kung magkagulo lalabas kayong mga vlogger para kayo ang unang matira. Mga kababayan, huwag ninyo odyukan ang mga sundalo na nasa mababa. Kasi masasayang lang ang buhay kapag ang presidente ay hindi bumaba. Ang dapat ninyo na impluwensahan ay si General Bronner para magsalita. Na sana ay gayahin niya si General Luna. Hindi para manawagan ng kudita, kundi para makipagdebate sa presidente gamit ang busis ng Makata. Ang presidente na tinuturing ng lahat na isang tatay. Ipagkanulo mo sa dayuhan Marcos, dapat sa iyo binibitay. Kung may ganito na pala tayo sa ating hanay, hindi na natin kailangan ng kaaway. Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Pilipino ang soberanya ng ating bansa. Tapos ngayon binatikos ka lang ng isang tao, bigla ka nang mamimihasa. Aba ay nararapat lamang na ang mga makabayan ay dumagsa. Kasi hindi kami mga aso at lalong hindi kami mga pusa. Sabi ng mga vlogger ni Marcos, ang 30,000 daw na namatay ay inosente. Kung mga inosente pala sila, bakit sila nanlaban? Kung hindi kayo naniniwala na sila ay nanlaban, bakit maraming pulis ang namatay sa labanan? Paano nyo ngayon may paliwanag ang inyong kabubuhan? Kayo yung mga taong nakadilat ang mata pero wala kayong nakikita. Yung mga sindikato nga ginagamit ang mga bata. Tapos ngayon hindi kayo maniniwala na maraming adik sa mundo, milyon. Tapos 30,000 lang ang namatay. Magrereklamo na kayo, dapat nga milyon. Tapos yung picture nila inyong ipapakita sabay sigaw ng hostisya. Nakikita nyo naman sa itsura na mukhang adik talaga. Nung inosente ang nabiktima ng mga adik, sumigaw ba kayo ng hostisya? Yan ang hirap sa inyo, ipinagtatanggol nyo ang mga adik, pero kapag ang mga inosente ang nabiktima ng adik, kayo ay tahimik. Sino ang hindi maghihimagsik? O sabihin na lang natin na hindi totoong runner at nadamay lang si Kian de los Santos. Pero yung pulis na parosahan na at napanagot. Ganyan kapata si Duterte, hindi tulad ni Marcos. Alam ko 20% ang tumatawa ngayon pero 80% ang gusto nang manuntok. Iwan ko ba pati ABS-CBN News gumagawa ng fake news. Pati yung isang lalaki na 2024 namatay, si Marcos na ang presidente, pinagbintang kay Duterte. Nako, buti pa sa inyo, hagisan ng asin sabay maghilamos. Dadagdagan pa nitong mga vlogger na bastos.
Alam nyo, pag nagkagira, uunahin ko talaga yung mga vlogger ni Marcos. Naks, ang huling silip ng Diablo, mga minamahal. Baka bukas ang bansang Pilipinas ay maging malamig na din kasi nakalis na yung satanic. Yun lang. Walang batas sa Pilipinas na pwede kang kasuhan kapag pinatay mo yung adik na nanlaban. Kaya ang dating presidente ay walang pananagutan. Ibalik ninyo si Duterte para walang kaguluhan.